Hello guys! Welcome back to Grammarian Rivera kung saan chill lang tayo habang natututo tungkol sa mundo ng pagsusulat at wika. And for today's video, pag-usapan natin ang isang topic ulit sa subject na creative nonfiction, which is napaka-personal. Pero sobra namang napaka-meaningful din. And this is reflective essay. So ano ba ito? Bakit ito kailangan natin pag-aralan? And paano ba tayo makakagawa ng isang magandang reflective essay? And kung ready na kayo, tara, let's dive in. So, ang reflective essay po is a personal piece of writing where you explore your experiences, feelings, and lessons learned. So, guys, tandaan po natin, gaya na nakasulat dyan, reflective essay ay personal, no? Na anyo ng pagsusulat kung saan nilalahad natin yung mga karanasan natin, mga emosyon, and mga aral na natutunan. So, hindi lang ito basta kwento ng ating buhay. May mas malalim pa siya na pagsisiyasat sa kung paano tayo natuto mula sa isang karanasan. Kung paano rin ito nakaapekto sa ating pagkatao. So, ayun. And of course, for example, kung magsusulat tayo ng reflective essay tungkol sa unang beses na humarap tayo sa isang malaking challenge, so hindi lang ito tungkol doon sa kwento, no? Pero dapat may pakita natin yung mga realizations natin, yung mga changes or pagbabago sa ating pananaw or perspective dulot nung challenge na iyon. And aside from that, yung kagandahan sa reflective essay, nagbibigay ito ng space para sa mga introspection natin. Yung mga moments ba kung saan nagre-reflect tayo sa ating mga sarili, no? Doon sa buong journey natin. Kasi kadalasan, di ba, ginagamit natin ito sa education. Tayo pag nag-aaral tayo, pinapag-reflect tayo ng mga teachers, di ba? O kaya sa mga work natin. Kasi that is the thing kung saan pwede tayong magmuni-muni doon sa mga natutunan natin. Pwede rin natin itong gamitin as a form of self-growth. And ang focus po ng reflective essay, it's not about the perfectness of the grammar. Hindi siya doon. Hindi rin sa paggamit ng mga fancy words or mga deep words. Pero it is about the authenticity. No? Dapat makatotohanan. Kaya yung challenge dito ngayon sa pagsusulat ng reflective essay ay yung paano natin palitawin yung pagiging totoo, no? Nung sinulat natin. At yung pagiging bukas sa sarili nating kwento. Kasi kailangan tumitaw doon na hindi siya hula-hula lang. Kasi nga reflection di ba? So sa madaling salita, ikaw din yung bida sa mismong reflective essay mo. So, yun. Now, dumako naman tayo sa structure ng paggawa ng reflective essay. And there are 3 parts ng tinatawag nating structure. So, simulan natin sa introduction. Nasabi dito, it is the hook and the brief overview of experiences. No? So, sa introduction, parang ito yung first impression ng essay mo. So, dito mo sisimulan yung kwento with a bang. No? So, what does it mean? Start with a hook na makakapukaw talaga ng attention ng iyong readers. So, pwedeng gumamit ka ng isang tanong, gumamit ka ng isang quote, o ng dramatic statement. Yan, mga anecdote. No? Halimbawa, kung tungkol sa pandemic experience ang gagawin mong reflective essay, so pwede mo siyang simulan sa ganito. Have you ever faced a moment when everything felt uncertain? O, diba? Hook agad. Kasi mapapaisip din sila silang mga nagbabasa. Tapos magbigay ka ng quick overview ng experience mo na i-cover mo ngayon doon sa reflective essay mo. Think of it as giving your readers a sneak peek ng kwento. No? Kailangan, syempre, relatable din yon, yung intro pa lang. No? So, pwede rin ganito mo siya simulan. During the pandemic, I learned how fragile life can be and how resilience can change everything. Diba? Napakasimple lang. Pero heartfelt. So, ang goal kasi natin dito is to invite our reader into our world. Huwag tayong masyadong maraming details dito. I-reserve natin yung mga yon for the body. Basta sa intro, clear lang kung ano yung direction ng essay natin. No? Another tip is, we have to think of our intro as the trailer ng movie. Hindi pa nandun lahat. No? Then let's have the second part, and that is the body. And body is described as the description and reflection of experiences. No? So sa body, dito mo na ngayon i-describe in detail yung mga experience mo. Kanina preview lang siya sa intro, di ba? Dito, detailed na siya. This is where you paint a picture for your readers. Halimbawa, kung first time teacher ka at na-overwhelmed ka sa unang klase mo, which is nangyayari naman talaga, di ba? So pwedeng ganito ang start mo. Standing in front of 40 curious eyes, I felt my palms sweat and voice crack slightly as I began my lesson. So, super descriptive, tama?
Dapat kasi detailed para um, parang nandun yung yung sila mismo, nafe-feel nila yung moment, no? Pero take note, hindi lang siya about description. Hindi lang description ang kailangan dito. Dapat may reflection din. Ang reflection part ngayon ay yung so what, no? Kung nagpapawis yung kamay mo, nagka-crack yung voice mo during the first day, so what, no? Lagi nang tatandaan yun, the so what moment. Ano yung natutunan natin dun sa experience na yun? Halimbawa, it was in that moment I realized teaching is not about perfection, but about connection. O, di ba? Ang lalim. No? We have to show the growth or the realizations na meron tayo from that experience. Kailangan natin balikan yung mga feelings during that time. Kung happy ba, scared, challenge, all of it. No? The point there is to make the body both descriptive and reflective in nature. No? And the last part is conclusion. Anong sinasabi naman dito? It is the summary and future connections. No? Ang conclusion, ito yung part kung saan nag-wrap up na tayo ng kwento. Parang closing credits ng movie. Dapat memorable, i-summarize natin yung realizations, no? In a simple pero impactful na way. Halimbawa, no, you are looking back the challenges na you face, no? Like how to trust yourself and embrace the growth, no matter how scary it may seem, di ba? Pero kailangan kwento yun no? Parang full circle moment na siya. Dito mo rin pwedeng i-highlight kung paano nagbago yung pananaw mo, no, dahil sa experience na yun. Pwede mo ring i-link yung natutunan mo sa future, no? This experience not only made me stronger, but also prepared me for a bigger challenges ahead, no? So, ang ganda, di ba? Nung ganung mga conclusion, we have to end strong para ma-feel ng readers natin na ang journey natin ay worth it, no? And of course, we have to avoid insights na para mas tumatak sa isip nila. No, remember natin yung conclusion natin is our final chance para mag-iwan ng lasting impression. And para naman sa mga tips kung paano tayo sumulat ng isang reflective essay. So, ito yung mga kailangan nating tandaan. No? The first one, use I to personalize the essay. Yes. Kapag reflective essay, dapat gamitin natin yung I, kung Tagalog yan, ako. Kasi it's all about our personal experiences and realizations. Wala tayong masyadong gagamitin na we, they, kasi tayo talaga yung bida dito. Diba? For example, pwede mong ganitong sabihin I felt a sense of relief when I finally overcame my fear, no? About public speaking. So, di ba mas relatable at genuine yung dating kapag ginamit natin yung personal perspective natin. It feels more authentic, more intimate. No? Kapag hindi natin ginamit kasi yung I, parang third person narrative lang siya at nawawala yung personal touch natin. So, imagine, ganito yung sasabihin mo. A person may feel scared before speaking in public. Parang flat siya, di ba? Pero kung sinabi mong, I was terrified before I step onto the stage, mas dramatic at engaging. Kaya dito, always remember, don't shy away from using I. Kailangan natin siyang i-embrace. And the second one, be honest and authentic. What does it mean? Sa reflective essay, honesty is the key. Kung ano yung nararamdaman mo, yun yung isulat mo. No? Huwag tayong magpanggap just to impress or magpabongga. No? Halimbawa, I was so frustrated when I felt my first exam, but it made me realize I needed to work harder. So, ayan, simple lang siya, pero totoo. Yung readers mo ngayon, makakaramdam sila ng connection dun sa kwento mo kapag authentic. Huwag rin tayong matakot na ipakita yung weaknesses natin. It's not all about bragging the strengths that we have, no? Nobody's perfect eh. So, your struggles can make our essay more realistic. For instance, no, I doubted myself so much that I almost gave up. But I found strength in the encouragement of my friends. So, doon pa lang, nakikita mo yung authenticity. No? Authentic ka agad. Inspiring pa. So, hindi kailangan ng overly dramatic lines. Just be yourself. And the message will shine through it. Next one, connect experiences to universal themes. Yes, ibig sabihin yan,
para mas powerful yung essay natin, i-connect natin yung mga experiences natin sa mga universal themes like resilience, growth, love, fear, no? Halimbawa, ganito, my first heartbreak taught me how to value my own worth. A lesson that everyone learns at some point of their life. So yung universal theme dito ay self-worth, no? And of course, maraming makaka-relate dyan. Especially yung generation ngayon. Kaya yung kwento natin, hindi lang siya tungkol sa atin din, kundi para din sa mga readers natin. Think of this way. Your personal life, no? Halimbawa, nagsusulat ka tungkol sa failure. So, pwede natin sabihin na failure is not the opposite of success. It's a step toward it. So, magiging universal truth siya, diba? Mas nagiging meaningful ngayon yung essay natin. Kasi may connection nga yung mga nakakabasa at doon sa mga malawak na tema na maaring maka-inspire sa ibang tao. And the last tip, use vivid details and example. Ayan. So, dapat descriptive, no, para ma-imagine ng readers yung bawat scene. Instead na sabihin mo, I was nervous, ba't di mo gawing, my hands were trembling and my heartbeat was so loud. I could barely hear my own voice. O diba, mas vivid, malinaw. It's like you are painting a picture with words. Nagigets po ba? Mas nafe-feel ng readers kasi yung emotions pag ganon, no? And of course, mas nagiging engaging yung ating reflective essay. Kasi kailangan natin bigyan ng specific examples para mas relatable. Halimbawa, imbes na generic statement lang yung sasabihin natin. Like, I struggled in school. Hindi na na-imagine yun. Pwede mo sabihin, I failed my math quiz twice. Diba? And I remember staring blankly at the red marks on my paper, feeling so defeated. So with that vivid details, nabubuhay natin yung kwento. Diba? Our readers ngayon won't just read. They will experience it with you. Kasi baka nga sila hindi lang dalawa yung binagsak nila sa math. Diba? Ay, may last pa pala. Checklist of items. So ang checklist naman ay parang cheat sheet mo. Yes, para siguraduhin na kompleto yung reflective essay mo na ginawa. So bago ka mag-submit, you have to check, no, kung na-cover mo ang lahat ng important parts. The introduction, the body, and the conclusion. You have to make sure na yung reflections mo, may mga vivid details, authentic siya, yung tono especially. Mararamdaman kasi yun, no? And of course, examples siguro ng checklist item like, did I include a specific moment that shaped my realizations? So kapag yes, congrats, pasok na yan, no? Siguro isama rin natin doon sa mga checklist natin yung grammar and structure. Though, pinakamahalaga, syempre, is the authenticity, sabi nga, yung realization moment. Pero, mas masarap magbasa kasi kapag syempre tama yung grammar, tas maganda rin yung structure or yung flow ng information. Kasi baka naman maganda yung content, pero sablay-sablay kasi yung sentence construction, diba? Medyo umay din basahin. For instance, ganito, tanungin mo yung sarili mo, na-connect ko ba yung introduction ko sa conclusion? O kaya naman, yung mga spellings ko ba, hindi sila mali-mali? No? Parang sa live, di ba? Kailangan natin i-double check para sure na sure tayo na with a solid checklist, ready to go yung ating essay. So, ayun. And now, let's talk about the types. No? Sa types naman, ang una natin dyan ay ang personal, reflective essay. So, anong sinasabi dito? This type focuses on the writer's personal experiences and emotions. It often uses first-person language, making it highly relatable and authentic. What does it mean po? No, ang personal reflective essay, umiikot lang siya dun sa sarili nating karanasan and emotion as a writer. So, dito natin pwedeng masuri or ma-analyze yung mga nangyayari sa buhay natin. Like struggles, success, no? And kahit mga simple moments lang, pwede naman. As long as nag-iwan sila ng malalim na impact sa atin. So, madalas kasi, di ba, we are using first-person perspective, sabi nga. Kaya, ramdam talaga, no, ng mga readers natin, yung authenticity or pagiging totoo at pagka-personal ng ating kwento. It is also important na may pakita natin kung paano tayo nag-grow, nagbago, because of that certain experience po. No? Halimbawa, susulat tayo ng reflective essay tungkol sa unang beses nating lumipat sa ibang bansa to study. So, sa essay natin ngayon, ikukwento natin yung initial culture shock natin, yung mga struggles natin sa language barrier, and pwede rin yung kung paano tayo natutong maging independent sa buhay. Pwede nating ilagdag yung reflection natin sa
epekto nung pagpunta natin doon, sa pagtingin natin ngayon sa kultura, no, ng ibang tao, no, at kung paano natin nahanap yung ating mga sarili doon sa new environment na pinuntahan natin. So, that is personal reflective essay, no? The second one, educational. Ang sabi naman dito, this essay type is common in academic settings where students analyze what they learned from a specific course, project, or experience. So, ito yung type ng essay na alam natin lahat. Madalas hinihingi siya sa school as a project o kaya naman sa mga nag-i-internships, yung mga nag-i-immersion. Pag nag-senior high kayo or college, malalaman nyo yun, no? So, ang focus dito is sa mga natutunan natin mula doon sa mga academic activities. Paano natin sila i-connect, no, yung mga theoretical knowledge na iyon into real world application, no? So, in this essay, the educational reflective essay, binibigyan natin pansin kung ano yung naging challenges at kung paano natin ito na-overcome, no? For example, natapos natin yung isang thesis sa physics, no, tungkol sa renewable energy. So, sa educational reflective essay natin, pwede natin ngayong pag-usapan kung paano tayo nag-struggle sa data collection dahil sa mga naging technical errors. Pero, pwede rin natin ilagay paano tayo ngayon nag-innovate, no? Paano natin na-overcome gamit yung mga limited resources, no? So, pwede natin i-reflect din doon paano tayo na-inspire ng research na iyon na mag-pursue ng mga career sa environmental sciences. So, yun. No? Yung impact ng isang project, ng isang activity sa atin. Doon pumapasok yung educational reflective essay. We also have the professional. No? Ang sabi naman dito, this type of reflective essay focuses on professional growth and career experiences. And yes, tungkol po ito sa karanasan natin sa trabaho or mga professional na pinasukan natin na may kinalaman sa aspect ng ating mga buhay. So, dito tayo magre-reflect kung paano naka-apekto ito sa mga experiences natin, like sa work ethics, yung mga skills natin, paano sila nag-improve na apektuhan, o kaya yung career development natin along the way. So, pwede rin itong maging in a form of self-evaluation, no, ng ating mga performance, ng ating mga future goals. For example, ganito, ikaw ay bago pa lang na teacher sa isang high school institution. So, sa essay ngayon, pwede mo siyang ikwento yung first day mo sa klase. Paano ka nahirapang mag-manage ng time, mag-handle ng iba't ibang personality ng students, di ba? Pero habang tumatagal, siyempre natutunan mo naman yung value ng classroom management, and the importance of empathy bilang isang teacher. So sa dulo ngayon, di ba, pwede mong pag-usapan paano mo gustong i-improve yung sarili mo sa mga susunod na taon pa. Ayan, paano ka magiging mabuti, makatao, and patas na guro. So, at effective as much as possible. So, ganun siya nun. Kung di naman ka naman teacher, same din naman, di ba? Paano mo na-visualize yung sarili mo na mag-i-improve dun sa trabaho mo ngayon given yung mga naranasan. We also have the fourth type, the experiential. Okay. Sabi dito, this essay delves into a specific event or activity, encouraging reflection on its impact. So, ito naman, it is focused on a specific event or activity. No, kadalasan sa travel siya nangyayari. O kaya pwede rin naman mga volunteering na mga work, no? O kaya mga community engagement, ganyan. So, in this type of essay, pwede natin i-reflect kung paano naapektuhan ng mga event ito or ng mga experience nito yung values natin at yung mga world views, yung pananaw natin sa mundo, sa society, ganyan, sa lipunan. Importante na hindi lang tayo yung bida dito. Pwede natin siyang i-connect, no, yung mga experiences din ng mga tao, ng mga lugar na andoon sa environment or sa paligid na iyon. So, halimbawa, sumali tayo sa isang medical mission, meron man, para na magpupunta sa mga lublib na lugar, mga rural areas, ganyan. So, ang essay natin, pwede tayong magkwento doon, the experiences that we have as part of the team na nagbigay ng libreng check-up doon sa mga taong pinuntahan. Pwede rin namang i-highlight natin yung hirap na makita yung kondisyon ng mga pasyente, no? Along with the happiness, no, na naging part tayo ng solusyon na kailangan nila, diba? So, yung reflection natin in this type of reflective essay, no, at the end, pwede natin ikwento paano nabago yung pananaw natin tungkol sa healthcare accessibility. Kasi nga, it's about
healthcare mission, di ba? Ayan. I remember, ano naman siya doon, parang educational mission. Parang partnership siya nung college kami with some of the Korean students na pumunta sa school namin yon. And then, tinuruan namin yung mga bata ng reading, ng numeracy, and of course, play. Parang part kasi ng curriculum siguro ng mga Korea yung play, yung paglalaro. So, ayan. Kumbaga kung tayo, we have physical education, sa kanila meron silang play at the elementary level. So, ayun. And of course, the last type, critical. So this essay type goes beyond personal feelings and experiences, combining them with critical analysis of theories, social issues, or professional practices. So in this essay po, pinaghalo po siyang personal reflection at critical analysis. No? Mas malalim yung tema, tulad ng mga social issues, mga theories. So hindi lang ito ngayon tungkol sa nararamdaman natin as a writer ng reflective essay. Kasama rin dito yung mga research, mga logical evaluation regarding the topic. So napakahalaga na maging balance tayo sa subjectivity and objectivity ng isusulat natin. No? For example, we are about to write tungkol sa epekto ng social media sa mental health ng kabataan. So sa essay natin, pwede tayong magkwento ng mga sarili nating karanasan, no? About burnout dahil sa overuse ng social media, ganyan. Pero critical tayo sa pag-analyze dapat, no? Kumbaga, gagamit tayo ng mga data or mga studies para i-support yung ating insights. Hindi siya pwedeng opinion lang lahat. It's a balance. No? And at the end, pwede tayo magbigay din ng mga suggestions natin kung paano tayo makakahanap ng balance in using technology. So, ganun siya. More on about social issues siya, pero yung atake mo, may backup kang evidence. Okay po? And thank you so much guys sa pagtambay ninyo. Yan, for staying hanggang sa dulo ng vlog kung nakarating man kayo dito. And sana may natutunan kayo about writing reflective essays. So, honestly, super useful nito. Hindi lang sa school, pero sa real life natin. Somehow, we need to reflect kasi. Kung na-enjoy nyo po itong episode nito, don't forget to like, comment, and share para naman dumami pa ang Grammarian Squad natin. And syempre, subscribe na rin for more tips and tricks sa pagsusulat. So, kita-kits sa next vlog. No? And remember, every word you write is a chance to tell your story. So, ayun po. Bye for now. Love guys!